Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit-init na balita tungkol po kay XRP, ang paboritong token ng maraming Pinoy crypto enthusiast. Nitong mga nakarang araw, pumalo na po ulit sa XRP sa presyo na lampas $3. Pero ayon po mismo sa Chief Technology Officer or CTO ng Ripple na si Ginong David Schwartz, hindi pa rin daw ito sumasalamin sa tunay na halaga at gamit po ni XRP sa totoong mundo. Teka, paano naging ganon? Mataas na nga ang presyo, pero kulang pa rin? Kaya pag-usapan po natin dito ang tungkol sa opinyon ng Ripple CTO, ang mga teorya ng price suppression at kung ano po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Bakit nga ba naniniwala ang CTO ng Ripple na mababa pa rin ang presyo ni XRP? Ayon po kay Ginong David Schwartz, masaya po siya sa nakitang pagtaas ng presyo ni XRP. Pero sa kabila nito ay naniniwala siyang hindi pa rin ito nagpapakita ng tunay na halaga ni XRP. Sabi niya, may malaking utility at gamit sa XRP pagdating po sa mga real-world problems, gaya po ng cross-border transactions. Pero sa kabila nito, tila hindi raw ito nakikita sa kasalukuyang presyo. Ayon pa sa kanya, ang kasalukuyang market value ni XRP ay hindi pa sumasalamin sa kakayahan nitong mag-solve ng mga totoong problema, lalo na sa larangan ng global finance. Ano naman po ang reaksyon ni Ginoong Schwartz sa pagtaas din ni Ethereum? Habang binati ni Ginoong Schwartz si Ethereum sa muli nitong pag-akyat sa presyong mahigit $3,000, tinanong siya ni Dom Kwok, siya po ang co-founder ng ECA, kung ano naman ang masasabi niya tungkol kay XRP, lalo na si XRP din ay tumawa na rin sa presyong $3. Dito na po niya nilinaw na kahit impressive ang rally ni XRP, hindi pa rin ito sapat. Para sa kanya, kung pagbabasihan lang ang fundamentals, sa XRP ay dapat mas mataas pa ang presyo kaysa sa nakikita natin ngayon. Ngunit aminado rin siya na maaaring sa long term pa mararamdaman ang ganitong klaseng pagtaas. Ano nga ba ang tunay na gamit ni XRP sa totoong mundo? Maraming institution sa finance ang gumagamit na kay XRP para sa mabilis at murang remittance o padala ng pera. Ilan sa mga kilalang institutions na ito ay ang SBI Holdings at ang Santander Bank, mga bangkong malaki ang tiwala sa technology ni XRP. Kung sa XRP ay isang tao, masasabi nating reliable siya, mabilis at hindi mahal ang serbisyo. Pero sa kabila ng ganitong credentials, parang hindi pa rin siya nabibigyan ng sapat na recognition sa market. Ngayon ay totoo bang sinasadya ang pagpigil sa pagtaas ng presyo ni XRP? Isa po sa mga matagal ng haka-haka sa crypto community ay ang tinatawag na price suppression theory. Ayon po sa ilang supporters ni XRP, may mga malalaking players daw na sinasadyang panatilihin ang mababang presyo ng XRP para ma-discourage ang mga retail investors o maliliit na traders na gaya po natin. Ang masaklap pa, may mga nagsasabi na kapag bumitaw ang mga retail investors, binibili ito ng mga institutions sa mas murang halaga. Pero linawin natin, ilang ulit nang itinanggi ni Ginong David Schwartz ang ganitong teorya, lalo na yung isyong si Ripple mismo ang nagpapabagsak ng presyo tuwing magbebenta sila buwan-buwan ng XRP. Ngayon ay ano po ang nangyari sa presyo ni XRP nitong huli? Kamakailan lamang ay umakyat po sa XRP sa $3, kasunod po ng rally ni Bitcoin na umangat din ng malaki. Pero hindi nagtagal, bumaba agad po itong si XRP sa $2.87 na presyo. Kasabay ng market-wide correction kung saan pati si Bitcoin at Ethereum ay bumaba rin ng presyo.
Bagamat bumaba po ng halos 1.87% si XRP sa loob ng isang araw, hindi pa rin ito masyadong masama dahil sa loob ng isang linggo ay tumaas pa rin siya ng 27%. Sa madaling salita, kahit may kaunting pag-urong sa presyo, malaki pa rin ang net gain ni XRP sa kabuuan ng linggo. Ngayon ay makikita ba natin ang tunay na value ni XRP sa hinaharap? Sabi po ni Ginong David Schwartz, posibleng sa long term pa rin makikita ang pagtaas ni XRP base po sa tunay nitong gamit. Ang problema kasi sa crypto market ay madalas mas nauuna ang hype kaysa sa fundamentals. Pero kung ipagpapatuloy po ng XRP ang partnerships niya sa malalaking institutions, mas lalawak ang adoption at posibleng umabot sa mas mataas pang presyo. Para sa atin dito sa Pilipinas, mahalagang maintindihan natin na ang market value ay hindi laging pareho sa real world value ng isang crypto. Kaya kung naniniwala ka sa project ng XRP, mahalagang hindi ka lang basta sumusunod sa hype, kundi sinusuri mo rin ang long-term potential nito. Minsan, nakakabigo kapag bumabagsak ang presyo pagkatapos ng rally. Pero tandaan natin, kung may gamit ang isang asset at patuloy itong tinatangkilik ng malalaking kumpanya, malaki ang posibilidad na tumaas ito sa tamang panahon. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, si XRP ay isa po sa mga pinaka-undervalued na crypto sa buong market. Hindi dahil sikat siya o maraming fans, kundi dahil talaga namang may real-world application si XRP na matagal nang ginagamit ng mga tunay na institutions sa finance. Habang maraming altcoins ang puro hype lamang, si XRP po ay may solid na pundasyon or foundation. Pero syempre, kahit gaano pa siya kagaling sa papel, sa huli ang presyo ay naaapektuhan pa rin ng takbo ng market, ng regulasyon at ng mga emosyon ng investors. Kaya mga ka-crypto, maging maingat po tayo sa ating mga desisyon sa trading. Kung pipiliin nating hawakan si XRP, siguraduhin nating may tiwala po tayo sa long-term vision nito at hindi lang tayo nakikisabay sa uso. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.